Viral ngayon sa loob ng social media itong tao na 'to, and I'm very interested sa story niya. Kaya ko siya tinafik. And I want you to know, guys, na hindi ko siya inaaway. Bagkus gusto ko lang malaman ng taong bayan kung ano nga ba ang dahilan, mga kababayan. Baka kilala niyo kasi 'to, eh. Please comment down below baka kilala niyo 'to, mga kababayan ko. Kaya ko kayong tignan sa mata, mga kapwa ko, blank! Ako lang ang walang ka-flood control! Amen! Wala na kayo na baka si alam mo, kilala nyo kung sino yan. Comment down below lang, mga kababayan. Ito yung istorya na tila ba magiging kampante kayo. Pero sana nakuha nyo yung punto kung bakit ginawa to ni Ombudsman Remulla. Marami na disappoint dito, sabi nila, bakit dito nuluyan ni Ombudsman Remulla yan? Bakit hindi pa pinakulong yan? Bakit hindi pa tanggalin sa Senado yan, mga kababayan ko? Hindi ganun kadali magtanggal ng isang senador. Yes, hindi ko kinakampihan si si Joel Pero hindi ko rin kinakampihan si Ombudsman. Gumigit na ako. Pero nakita ko yung nakita ko dito, mga kababayan ko, yung kung ano yung point of view nito ni Ombudsman Remulla. Pero gusto ko panoorin itong video na to. Sabay-sabay nating gawan ng reaksyon, mga kababayan, yung kanyang mga sinabi. At gusto kong mas maintindihan pa ninyo kung bakit ito hindi itinuloy ni Ombudsman Remulla. Meron nakatago dito. And this is very interesting for everyone Filipino na nanonood sa atin ngayon. And alam ko, guys, mas maiintindihan nyo to because that is the point na gustong palabasin ni Ombudsman Remulla. Ano ito, mga kababayan? Panoorin nyo to. Hindi na raw itutuloy ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang paghiling niya sa Senado na ipatupad ang dismissal order na ilabas noong 2016 laban kay Senador Joel Villanueva. Natatakot ba kayo? Ako, hindi ako natatakot, mga kababayan ko. Tinawag niya itong secret decision ni Remulla na itinanggi naman ni dati Ombudsman Samuel Martires. Balitang hatid ni Salima Refran. Ito, mga kababayan. Listen. Napakaganda ho nitong pag-usapan. Kasi ipapakita ho dito. Actually, the Senator Joel Villanueva was an example Ginawa lang siyang subject ni Ombudsman. But pinakita ni Ombudsman Remulla kung gaano kadumi ang kalakaran ng administrasyon ni Duterte. Yes, mga kababayan ko. Papakita ho dito ni Ombudsman Remulla. The subject is Joel Villanueva. Ang main target talaga dito is si Martires, mga kababayan ko. Bakit ko nasabi? Tingnan nyo to, mga kababayan. Pakinggan nyo. Balak sana ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hingin sa Senado na ipatupad ang 2016 decision ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales laban kay Senador Joel Villanueva na dismissal from public service. Ayan, mga kababayan ko, he was the congressman during that time and he was a senator right now, mga kababayan ko. The former congressman and Senator Joel Villanueva ngayon, mga kababayan ko, is nasangkot din ho sa mga maanumalyang kwento, issue ng patungkol sa tawag nito. Ito sa ano ba ang tawag doon? Hindi to flood control Port barrel. Yeah, nasangkot ito sa port barrel. And right now, mga kababayan ko, ito yung naungkat ni Boying. I know na hindi tatalab to kasi dismiss na. Wala na tayong magagawa, dismiss mga kababayan ko. But ipinakita lang ni Ombudsman Remulla kung gaano kadumi ang kalakaran nung panahon ng dating Pangulong Duterte. At ano ang justice system sa Ombudsman noon. Papakita niya dito yan. Dahil ito sa administrative case ni Villanueva, bunsod ang pagkakaugnay niya sa pork barrel scam noong si Bac Party List representative pa siya. Correct, mga kababayan ko. Ang alegasyon,
Napunta umano ang 10 milyong pisong Priority Development Assistance Fund o PDAFNE Villanueva sa peking NGO ni Janet Lim Napoles. Ayan mga kababayan ko, peke daw ang pirma, pina-NBI daw na ganito, kuno na ganyan. Nakakatawa lang, no? Magkakaroon ka ba ng, ng PDAP mga kababayan o kung peke ang pirma mo? Pwede ba yun? Hindi pinatupad noon ng Senado ang dismissal order dahil tanging Senado lang daw at mga kapwa-senador ang makakapagpalis sa nakaupong senador sa pwesto. Correct mga kababayan ko, because during that time, he was the first timer senator mga kababayan ko. Sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint, si Villanueva naglabas agad ng kanyang mga resibo. Ito, mga kababayan ko, ito question dito. Na-dismiss kaagad yung cases ni Villanueva. But hindi na ikwento sa inyo na kung hindi na ikwento sa inyo ng iba kung ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit nilabas to. Ano mapapala ni Remulla dito? Tapos na to. Dismiss na. 'Di ba? Dismiss na to, hindi na mapakikinabangan, so it means recycled, mga kababayan ko. Pero pinilit nilang ilabas sa media because of what, mga kababayan ko? Hindi po para kaladkarin ang pangalan ni Joel. Ipakita sa inyo kung gaano kadumi maglaro si Martires, mga kababayan. Tuloy. Ilang dyan ang July 2019 desisyon ni Noy Ombudsman Samuel Martires na dinismiss ang kaso laban sa kanya dahil sa kawalan ng probable cause. Sinama rin ni Villanueva ang clearance mula sa ombudsman na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo. Ayan o. Pati certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o defendant sa anumang kaso roon. May official transmittal letter din si Villanueva mula sa Ombudsman noong 2019 na nagbibigay abiso sa Senado na ibinasura na ang kanyang kaso. Ayan, nakita nyo, mga kababayan ko? Ang pahayag ni Remulla, tinawag ni Villanueva na harassment. Yan, medyo tatamaan si Remulla dito. Tatamaan si Remulla, pero I get the point of the ombudsman, mga kababayan. Pero giit ni Remulla, It's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid, that can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Secret decision. And I quote, sabi ni Remulla, and I quote, secret decision. What's the meaning of secret decision? It means, mga kababayan ko, kung sa panahon ng dating Pangulong Duterte ay nakakapagpalabas sila ng sandamakmak na kwentong ganito o kaso na napalulusotan nila. So it means, mga kababayan ko, talagang meron na mga kalukuhan na pinalampas, mga kababayan ko. Bakit si Jinggoy lang? Bakit si Revilla lang? Bakit si Enrile lang ang nakulong? Bakit si Janet Napoles lang? Mga kababayan ko, maraming cover up na nangyari pala dito. Tuloy. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody know about it. Yes, walang nakakaalam, mga kababayan ko, na dismiss ang kaso. 'Di ba? Ibig sabihin, there is a cover up. Alam mo kung bakit nilabas to ni Secretary Remulla? The reason kung bakit, gusto niya ipakita sa inyo kung gaano kababoy ang justice system noon na kayang pagtakpan ang taong inaakusahan at nililitis, mga kababayan ko. Mga kapatid, yun po ang totoo dito, mga kababayan ko. 'Di ba? Kaya ko po kayong tingnan ng harap sa mata, mga kapwa ko! Yun. 'Di ba? Ma'am Cheche Boreche, tama? Kahit sa Senate mismo, hindi nila alam yan. iginagulat daw niyang may ganito na palang desisyon si Martires. Kaya nga, mga kababayan ko alam nyo, pag Duterte alay, mga kababayan ko, syempre, si TESDA man, dating appointed yan ni Digong as a TESDA chair, namumuno sa TESDA. Diba? Tapos ito pa, mga kababayan ko, ito pa matindi, mga kapatid. Nagkaroon ng kaso na FIDAF, mga kababayan ko, sa mga faking NGOs, allegedly. Dismiss yung kaso, hindi na pinaalam sa media. So marami pa to.
Alam mo yung ginawa ni Ombudsman Crispin Jesus Remulla? Maraming matutuklasan ng taong bayan. Maraming maiintindihan ng madlang people dito. Marami kayong mauunawaan pa. Marami kayong makikita pa dito. Hindi lang ito, mga kababayan ko. Mga kapatid. Hindi lang ito. Napakarami pa po nito, mga kababayan, sa totoo lang. Kaya magugulat at magugulat at magugulat at magugulat po kayo, mga kababayan ko. Was confronted with a decision signed by former Ombudsman Martires dated July 2019. Lumabas lang siya nung sinabi ko may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. It's a surprise secret decision that came out. Yun! So, ibig sabihin, marami pa matutuklasan si Boying. Nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba parang secret decision siya? Alam niyo ba yun? Did you know about it? Nobody knows about it. Kaya nga, mga kababayan ko, itinago sa publiko ni Martires at ni Joel na dismiss yung kaso para mamatay na lang yung issue. Ay, nako po, mga kababayan ko. Now I understand kung bakit ayaw ni Amy Marcos na maupo si Boying Remulla as ombudsman. Now I understand, mga kababayan ko. I really understand right now, mga kababayan ko, kung bakit ayaw. Kasi marami pala matutuklasan si Boying. Na ang puling bagsak ng taguan ng kasalanan ay ang ombudsman. Ay, pero hindi kaya matutuklasan kay Amy dito. Well, let's see, mga kababayan ko. Sa panayam ng Super Radio DZBB, idinanggi ni Martires na isinekreto ang desisyon. Ito nga sinikreto ang desisyon. Paano naman yung kayo-kayo lang ang nakakaalam? Sabi ni Martires, Aba, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi kung titingnan, meron kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Pag yung kaso ay nare-release, napupasok yan sa system oh, talaga ba? So, nandun sa system na na-dismiss ko yun, wala akong sekretong ginagawa sa aking trabaho. Ito, tatanungin ko po kayo. May tanong ho ako sa inyo. Kapag ang isang politiko kinakasuhan, na-dismiss, si Jinggoy, mga kababayan ko, nung for example, na-dismiss ang kanyang kaso dun sa pork barrel scam ni Janet Napoles, pinanews niya kagad, pinabalita niya kagad sa publiko. Mga kababayan ko. Pinabalita niya kagad sa publiko to clear his name. Mga kababayan ko. Why? The former congressman and Senator Joel Villanueva, hindi niya sinabi sa publiko na dismiss ang kaso niya sa Janet Lim Napoles case. Mga kababayan ko. Yan ang pinakamabigat na tanong dito. Ano? Yung ombudsman? Because I thought the ombudsman, ipaalam to sa taong bayan. Oo, dumaan kayo sa proseso. Sa prosesong kayo lang ang nakakaalam na tapos na ang kaso at hindi pinaalam sa taong bayan. There is an cover up, mga kababayan ko. Pasikreto nyo ang ginawa. Hindi nyo isinapubliko. Diba? Oh. Lahat nakabuyang-yang. Walang nakabuyang yan. Kung nakabuyang yan nga, hindi na pag-usapan yan noon. Diba? Maghanap kayo sa balita na na-dismiss ang kaso ni Joel nung panahon na yon. Wala kayong makikita. Oh. Yun kay Martires, naghain si Villanueva ng motion for reconsideration laban sa desisyon ni dating Ombudsman Morales pag-upo niya bilang Ombudsman noong 2018. Yan ang pinakamahirap, mga kababayan. There is an cover-up. I think there is no under the table. But there is an cover-up, mga kababayan ko. Ang argumento raw ni Villanueva, forged o pineki umano ang kanyang mga pirma sa mga dokumento at nagpadala pa ng NBI findings kaugnay nito. Inilagay lang daw ang pangalang Villanueva sa request ng Buhay Party List, kayong hindi naman siya miyembro ng party list na ito. We don't know kailan makakasagot nun. But di namin kayang husgahan niya ngayon. Kasi yung narrative nyo, kailangan nakakaalam, hindi niya pinaalam sa taong bayan. Diba?
Si Remulla, pag-aaralan raw ang desisyon na ito ni Martires. Hindi na siya susulat sa Senado. Ayan, mga kababayan. Nagbago na yung premises natin. I think that it's something that raising more questions than answers. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maraming salamat po, GMA Integrated News and Miss Salima Refran sa kanyang pong balita sa taong bayan. Ako, mga kababayan ko, for me, there is a cover-up na ginawa dito. Hindi ipinaalam sa taong bayan. If you are a politician, if you want to clean your name, supposed to be, kaya mong ipamalita na, oy, klaro ang pangalan ko, wala akong kasalanan, malinis ang konsensya ko. Bakit mo tinago? At ngayon dismissed na, mga kababayan ko. It means, mga kababayan ko, there's a cover-up. And why, bakit nilabas ito, ginawang ganito ni Ombudsman Remulla, the reason kung bakit na nakikita ko, mga kababayan ko, gustong ilabas ni Ombudsman Remulla kung ano talaga ang kadiliman na nangyari nun sa Ombudsman. Mga kapatid, anong kalokohan to? Mga kababayan ko. That's why I support this Ombudsman because plano niyang ayusin yung institution ng being isang ombudsman, mga kababayan ko. Well, I really agree to Ombudsman Remulla, mga kapatid. Kaya ako bilib ako sa diskarte niya Kasi talagang plano niyang gawin Plano niyang kasintahin talaga from time to time. Mga kababayan ko. Para sa akin, mga kapatid, walang pinapakita lang ni Remulla kung gaano kasalimuot yung dating nakaupong ombudsman. Ayan, kung gusto mo ng ganitong usapan, mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi po kayo updated sa mga biyahe ng movements na ilalabas natin. Tama si Remulla. Suportahan natin yung ombudsman natin ngayon nang matigil na yung mga cover-up na katulad nito at takipan sa mga maanomalyang kine-question ng gobyerno sa mga opisyal na nakaupo. Tandaan nyo po yan. Ang taong bayan, suportado ang ombudsman, suportado ang bagong Pilipinas at ang liderato ng Pangulong Marcos.